Hindi makita dyan. Pag hindi makita, silip na lang kayo dito may sir para labasin. Kasali kayo. No? Okay. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. At belated Happy New Year sa inyo lahat. No? At advance Valentine's Day. No? Sa labas sa kayong bansa. Ikaw ma'am, saan ka na mag-Valentine's? Dito ka sa Pilipinas? Kayo? Dito ka? Kunin mo number ko. Okay lang. Kanina, silip ko. Nakatawa ko dyan sila. Sa likod, may inaantok na eh, no? Kunyari lang, tumatanong habang magsalita ang speaker, pero nasa isipan, anong oras kaya tayo pala nabasin kayo? Hindi pa kalabasin kayo ng maaga. Okay, pagkala lang ako. Para hindi tayo matagal kasi nagmamadali din po ako, may oras pa ako. May habulin ako ng oras. May ballpen ba lahat? Kung kanina nag-picture ka niya, pinicturean niyo lahat ng number. No? Anong purpose nun? Ang purpose, may matawagan ka just in case of emergency. Tama? Ang tanong, sigurado ba kayo pag tinawagan niyo may sasagot doon? Anong mahirap ngayon? Kuha-kuha naman siya pagkatapos ng mundo doon. Okay, mga ko, ito na. Sulat niyo para mas maganda. No? Hindi, maalala niyo pa rin ako kung dito labas kayo ng bansa. Hindi ko nakalabas ng bansa, at least alam mo pa rin ang number ko. Pangalan ko. Ikaw ang pangalan ko. No? Kung wala kong ballpen, okay lang. Kaya problema, hindi ko nagpakilala na ako, hindi pa rin may sulat-sulat ang pangalan ko. Isang litra na pangalan ko, hindi ko na may sulat-sulat. Try natin kung may sulat niyo. Kaya pangalan ba yung Mrs. Sam Carawas, tagapagsadya ng may Papyrus Marigas Salday? Nandito rin po kami ang iwalita ng Mrs. Sam, kaya dito na dito kami dala sa napakang mga services para sa inyo. Ang iwalita ng Mrs. Sam, ano naman ang mga services niya? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyo mo nalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Style niya kopya mo hindi. Mabilis ako magsalita, no? Umuya pa yung hindi, anting-anting ito, ma'am. Ma'am, mabilis pa ako magsalita, mabagal. Mabilis. Pwede ka ba magsalita, ma'am? Bawal kasi dyan, mami. Okay. Mabilis ako magsalita, ma'am. Okay. Anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Ma'am, sagot na. Mabilisan o matagalan? Mabilisan o matagalan? Bossy! Mabilisan o matagalan? Ano yun? Matago-tago? Mabilisan, pero matagalan. Pero sagot kita minsan dito kapon ano, natanong mo sa akin sa akin, gusto ko matagalan. Kasi pag matagalan daw, talagang feel na feel niya. Yun ang pag-usapan dito sa loob ng videos, no? Yeah. Feel na feel niya. Kaya pagkabas niya dito, meron siyang natutunan. Tama? May sinabi mo kung masama, wala? Wala naman eh. Okay. Ngayon. Sabi ko, mabilisan eh. So mabilisan tayo. 1.5 hour ako dapat, pero gawin ko lang ng 30 minutes. Kasi dati, bago mag-lockdown, 1.5 hour talaga ako noon, no? Kasi maganda naman ang sahura noon. Ngayon, wala akong sahod. 30 minutes na lang. Ma'am, sir, okay na ba kayo dyan? Parang malayo kayo sa akin, ha? Ako ang magbibigyan ng certificate mamaya. Within 3 minutes. Tapos, hindi pa natapos ang bigyan ng certificate. Baka dito lang hanggang dito na yan. No? Yun na sa likuran, balik naman siya ng bukasan. Papayag ba kayo? Oh, yun, may pisto pa dito sa likod. Malapit. Pwede bang closer tayo? Kasi mas maganda pag closer, no? Much better. Mainit lang ano? No? Yan. Hindi lang kayo malapit sa akin, no? Pag may bigayan, malapit ang grasya, madali, no? Nandiyan ang grasya. Hindi lang bitin, ano sabi ni Nancy Binay? Ha? Hindi ka lang masaya, ha? Better. Ma'am, okay ka lang dyan? Biniginaw ka? Gusto mo yung minute? Huwag kang matulog dyan, ha? Okay! Sam Carbaosa! Nabanggit naman siguro na ni Mr. Pong kanina kung anong trabaho mo, tama? Nabanggit niya pa. Mabuti naman. Sabi niyo ba? Oo, tanong. Masigin na tayo. Sabihin ko lang. Subukan.
ka kasi nakasuot na ganito, tanod, no? Okay. Tanod ko may ganito. Okay. Nandito ako, dahil nandito rin kayo. No? Nandito ako, dahil may paparating or may paalam lang sa inyo, changes of emergency. Alam ko yung magtrabaho sa labas ng bansa, hindi para mamasyal ang tama. Magtrabaho at hindi mamasyal. Bakit? Sa Pilipinas wala na magtrabaho. Wala na trabaho. Mayroon. Mayroon. Pero bakit kayo mag-abroad? Wala ka sinso. No? Iba dyan, tumatanda lang sila sa trabaho, wala pa rin naipon. No? Kasi, ang hirap plano na ngayon. No? Maraming pagpakahirap. May ayuda naman. Kaya lang, iba yung ayuda kaysa kumikita ka. Kaya kayo ialis na naman. Kasi sa Pilipinas, ang hirap mag-apply ng trabaho. Madali lang naman. Kaya lang kung may natanggap ka, magandang posisyon, ang rate naman ang sahod. Tama sir? Kaya kayo alis. Sana po, sa inyong pag-alis, lahat kayo uuwi na tagumpay. Malinaw? Alam ko dito lahat, iba-ibang profession, iba-ibang course, iba-iba yung profession, tama? Iba-ibang posisyon, pagdating sa labas ng bansa. Dapat, mataas man ang natapos mo sa pag-aaral o nasa baba ka lang o yung iba, dapat pantay ang pagtingin sa kapwa. Kasi bakit pareho naman tayo lahat mga bayani, tama? Kailangan naman nating respeto sa bawat isa. Pagdating sa labas ng bansa, magkaisa, no? Hindi mag-isa. Magkaisa, huwag mang-iisa. Narinig niyo yun? Ano? Nandun ba kayo nun? Ako nandun din ako Di ba? Pero nag-vlog lang ako. Pero malapit na. Simbolo na. No? Noong January 13, katakot-takot na yun, no? Pag ibang sinigaw nun, wala na. No? Alam niyo ba yun? Noong January 13, INC, no? Rally. Nationwide yun. Katakot-takot yun pag ibang sinigaw nun. No? Kasi ayaw nila na magulog. Maraming dapat tutukan. No? Mga mahirap, mga mamayang Pilipino, dapat yan ang doon mag-focus. Iba. Ang iniisip pagdating ng eleksyon. No? Diba? Sana kung ang isipan nila katulad nyo, na makatulong sa pamilya, alis, magtrabaho sa labas ng bansa, dapat maganda sana, no? Kasi bakit? Makakatulong sa pamilya. Eh, yung pag-iingay, nakakatulong ba? Pampagulo lang yan sa isipan mo. Tama sir? Kaya pag nag-comments ka sa vlog ko, huwag mo na akong tirahin. Kasi tinitira ako eh. Dati ba kaya, titirahin ka rin naman isang mag-comment. Hindi mag-away-away na eh. Masala kong mag-viral. Okay. Ngayon dito, tuloy na lang. Tuloy ang laban. Kaya kayo na dito, no? Para may matutunan. Lahat na nabanggit ni Bong, kanina may apply niyo pagdating sa labas ng bansa. Pero kamusta? 100% naman. Ang natutunan niya kay Mr. Bong, 100% naman. No? Saan naman i-apply niyo? Sa part ko, iba, welfare assistance just in case of emergency. Kasi lahat umaasa na pag-alis ay okay na. Umaasa lahat na nagpidos, akala okay na. Basta paglabas dito may certificate, akala okay na. Yung pala, isang taon na naghihintay, hindi pa rin nakaalis. Kasi bakit? May proseso kasi. Ngayon magtatanong lang, sino mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. Thank you. First timer, taas yung mga kamay. First timers. Thank you. Anong marami? Ex-abroad o first timers? First timers. Ex-abroad. Magtanong ako. Nakasan nyo. Sumagot ka. Piliin mo lang sa itatanong ko. Either masarap lang o hindi. Ex-abroad ha. Ipermig nyo sa mga first timers ex-abroad. Masarap buhay o FW hindi. Narinig nyo? Narinig nyo? First timers. Hindi. Walang sumagot doon na. Masarap. Sabi ng mga first timers, ha? Ano pala itong pinasok na? Nagumarang yan, nagtataka ka. Bakit ang sagot nila hindi? Bakit sila pagkarin? Eh, pasanayan lang yan. Ikaw mang sanay ka na ba? Okay. First timer, ex-abroad. Ex-abroad. Kaya ka babalik. Kasi walang pera.
Abroad ng abroad, wala ka pa rin naipon. May anak. May anak. Ilan ang anak mo? May asawa. Ilan? Isa lang. Anong trabaho ng asawa mo? Government din. Government. Ay, ang tingin mo siya, ito, anong tawag mo dito sa kanila? Ang asawa mo, government. Sila, ano? Tayo, ano? Hindi. Ang totoong government, ito, hindi yung nagtrabaho sa gobyerno. Yung nagtrabaho sa gobyerno, pinagkakatiwalaan ng mamamayang Pilipino. Ma'am, linawin ko sa iyo. Kung nag-aaral ka, social studies, without people, there is no government. Ma'am, tandaan mo. Kaya baka asawa mo, pagbabas sa office, siga-siga, president. Mas may siga sa'yo. Yung mga nasa taas ng tungkulin ngayon, Congress, sa Senate, sila ang pinagkakatiwalaan para magserbisyo sa bayan, hindi para magmayabang. Tama? Ganun yun. Kayo, tayo ang nag-look sa kanila. Naalala niyo ba? Mahirap umayaman, halos lulod. No? Ma'am, dating ng mission, tulungan na naman kami. Di ba? Di ba? Nagmamakaawa. Binigyan ng isang noodles, inuto na agad. Di ba? Dahil sa isang noodle, mabait. Inuto mo na. Nung nakaupo na, hindi ka na naalala. Lapitan mo, hindi mo na malapitan, tawagan mo, hindi mo na makontak. May bodyguard pa. Tama? Isipin nyo, kayo ang tunay na mga bayani. Malinaw? Hindi ko yung sinususunan. Sinasabi ko lang ito to. Bakit? Without people, there is no government. Diba? Tama yung sabi ni Presidente. Dating Presidente Duterte, mahal ko ang mga inosenteng mga Pilipino, mamayang Pilipino. Tama? Ano? Kaya sa pagdating ng eleksyon, huwag niyo akong gawin. Tiks tayo. Okay. Kaya ako na dito, para mabuksan ang inyong isipan. Kaya pagdating sa labas ng bansa, o dito para sa Pilipinas, alam niyo na ang inyong pinagkasukan. Kasi, oras na may problema, guys, hindi madali. Pag nasa labas ka ng bansa, kung bakit sinabi ng mga example, hindi masarap. Buhay ko, FW pagdating sa labas ng bansa. No? Hindi masarap. Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. No? Isang pagkakamali mo, mananagot ka sa batas doon. Tama? Kasi, may kasabihan, ignorancia legis nimilim is kusa. Anong ibig sabihin? Low terminologies yan, no? Ignorance of the law excuses no one. Diba? Yan ang ibig sabihin. Kaya dapat maging handa ka. At dito ka lang sa Pidos, dapat alam na kung anong pinasukan mo. Siguraduhin mo na after mag-Pidos, dapat makaalis ka na. At siguraduhin, pag ikaw ay alis, kumplito ka sa mga dokumento at dapat sisiguraduhin makaalis ka na. No? Kasi, unang-una, bago ka pinapidos, dapat ikaw ay may pinirma ng kontrata. At ano, lahat ba ay nagpagsaya ng kontrata? Sino hindi pa nagpagsaya ng kontrata? Marami pa. Ayon sa batas, ang isang OFW bago magpidos dapat siya ay nakapagsaya ng kontrata. After magpidos, siguraduhin siya ay makaalis na. Kasi nasa batas. Mula nag-apply at nag-isahan ng isang OFW, 60 to 90 days prior, dapat na-deploy na siya. Na? Sabi niya, diba ha? Ako wala pang pinirmang kontrata. Pagkatapos, sigurado ba kung may kaalis ako after pagpitos? Malamang. Pero ang tanong, ilang buwan ka na mula nag-apply? Kasi ang iba, nung binanggit ko, mula nag-apply at nag-isa ng isang OFW, dapat 60 to 90 days prior, dapat wala na siya sa Pilipinas. At dapat wala na siya sa kanyang inuupuan dyan ngayon. Eh sabi ng iba dyan, ganun ba? Kaya iba hindi mapigilan. Unti-unting lumalabas, hindi mo na nagpapaalam. No? Tapos, kung lumalabas ito, hindi nagpapaalam. Tapos, tatawag na para sa labas. Ma'am,
Bakit? 10 months na kami, ngayon nyo kami pinandos. Wala pang pinirma na kontrata. Kaya problema yan. Kasi siya, bakit namin gusto namin, ay dapat gusto namin malaman yung mga ganon. Kasi, yan po, ay nasa batas. No? At dapat, bakit ka kailangan makaalis? Kasi hindi ka lang pag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pilos, hindi ka nakapagbayad ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano dapat ang placement fee? Dapat equivalent to more than 1 month salary yan. Tama? Sabi ni Badyat ay unique lang. Bakit sa atin? Sobrang laki. Nagmamadali ka eh. No? Hindi ka nagtatanong-tanong eh. Dapat! Katumbas ng isang buwang sahod pagdating sa labas ng bansa. At dapat, no? Pag nagbayad ka ng placement fee, isang lugar, si Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa mga small hotel o restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar dapat sa doon ng agency. Sabi ni iba, minsan tahimik lang. No? Agency. Bakit kami Jollibee? May problema ka. Dapat sa loob ng agency. At dapat pag nagbayad ay mayroon ka kulang resibo. Sabi ba? Resibo. Bakit kami wala? May ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa'yo, kung nangyari sa'yo, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. Malinaw? That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Eh dapat, kung nangyari man sa'yo sa labas, hindi alam ng agency mo na nag-hire sa'yo, dapat alam ng agency mo yan. No? I-inform mo sila. Bakit? Biktima ka sa labas, may inform sila. Bakit? Pag hindi mo na-inform at nahuli ang suspect sa labas, kulong ng habang buhay ang suspect. Maaaring makulong din ng habang buhay yung kausap mo doon sa loob ng agency mo. At maaaring magkaroon ng tinatawag na cancellation of license to operate ang agency mo. Kawawa naman sila. Kaya dapat, i-inform mo yung agency. Malinaw? Mr. Shab, bakit alam mo? Kasi, yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Wala pa itong pidos. Pidos doon, pidos doon, pidos sa taas. Wala pa itong pidos. Itong mga pidos na to, nasa servisyo na ako. 2 dekada mahigit ako. Kaya lahat noon, lahat ng pangyayari, may mga problema, biktima sa Pilipinas, hanggang pagdating sa labas ng bansa, laging nakalive yan sa